Mga kapuso, inaprubahan na ang 40 pesos na aumento sa arawang sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Dismayado rito ang ilang grupo ng mga manggagawa dahil mas mababa ito sa inihaying wage hike petition. Sa panayam ng DZBB sa mga grupong kilusang Mayo 1, nagkakaisa Labor Coalition, Federation of Free Workers at Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa, kakarampot at insulto raw ang inaprubahang wage increase. Hindi rin daw ito aabot kahit pambili ng bigas. Paniwala naman ng Partido Manggagawa at kapatiran ng mga unyon at samahang manggagawa, mas pinaboran ng wage board ang mga negosyante at hindi isinaalang-alang ang mga manggagawa. Paliwanag ng DOLE, sinikap ng wage board na balansehin ang kapakanan ng mga manggagawa at negosyo. Para naman sa ilang manggagawa, kulang man malaking tulong pa rin na may aasahang dagdag sahod. Balitang hatid ni Bam Alegre. 2 dekada ng security guard dito sa Divisoria si Lionel Gardose. Hindi siya nagkukulang sa sipag, pamorningan ng kanyang trabaho para maitawid ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Lalo raw ngayon dahil sa taas ng mga bilihin, nagkukulang na ang kanyang sweldo. Kaya ang inaprubahang aumento na 40 piso sa arawang sahod ng mga pribadong manggagawa sa Metro Manila, napakalaking ayuda raw para sa kanyang mag-anak. Sa amin sir, malaking bagay na po yun sa amin, mga ganang dagdag sa amin. Madalas talaga sir sa panggastos sa bahay, mga bilihin. Oras na ipatupad ang dating 570 pesos na arawang minimum wage, magiging 610 pesos para sa mga nasa non-agriculture sector. Sa mga nagtatrabaho sa agrikultura at maliliit na negosyo, ang minimum wage naman na 533 pesos, magiging 573 pesos. 1.1 million na mga manggagawa makikinabang sa taas sahod ayon sa Department of Labor and Employment. Target ito may patupad simula sa July 16. Ang kapalitan ni Mang Lionel sa shift bilang security guard na si Annalyn Mortega ay papasalamat din sa paparating na taas sahod. Pero sa totoo lang daw, tila hindi pa rin ito sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pwede na. Malaking tulong yung kahit 40 pesos, madagdagan man lang yung sahod. Tapos yung pamasahe, ganun din. Tumataas. Sobrang hirap. Kasi isipin mo, magkano yung bigas natin ngayon? Oh. 1 kilo, 50. Oh, kulang mga Malaking tulong man daw ang 40 pesos na dagdag sahod. Mas mabuti raw sana kung inaprubahan ng petisyong 100 pesos daily wage hike para makasabay sa cost of living ngayon. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng Department of Agriculture na huling araw na ngayon sa Kadiwa Store ng 25 pesos kada kilo na bigas. Pero aminado sila na limitado muna ang supply nito. Balitang hatid ni James Agustin. Dito sa labas ng tanggapan ng Department of Agriculture, nagpalipas na magdamag ang mga nagnanais makabili ng bigas na 25 pesos per kilo. Tulad ng mga nakarang araw, naglagay ang iba ng upuan at bato para hindi masingitan sa pila. Lalo pat kamakailan ay napaulat na hanggang ngayong araw na lang mabibili ang murang bigas sa Kadiwa. Si Aling Ninita, alauna ng madaling araw pa nakapila. Nakakatipid yung 4 na kilo, 100 lang. Kaya ang pangalawa, ibili pa namin ang sobrang ulam, gatas ng ko apo. Yun, diaper. Yun, pang namin talaga yan. Pang tipid na yung pera namin na kung may 200 ka, sobra na yun. Sa bigas na 4 na kilo. Nagtsatsaga rin si Mary Rose na pumila ng maaga. Ito na raw ang ika-10 beses niya na makakabili ng murang bigas. Bukod po sa mura, nakakatipid po kami. Kaya malaking bagay po ito na bigas po sa amin. Kagaya sa akin na mahirap lang po. Nakakatipid po talaga. Itinanggi naman ng DA na hanggang ngayong araw na lang ang pagbebenta ng murang bigas. Ayon po sa ating mga magsasaka, sila po ang nagbebenta nitong 25 pesos. Meron pa po silang inaasahang harvest. We will also be linking them to a local government unit. So hopefully, mas lumaki pa yung ating mga grupo ng magsasaka na kaya magbenta ng ganitong halaga. Sa ngayon, sa Kadiwa Store na muna sa tanggapan ng DA mabibili ang murang bigas. Pero kapag mas dumami na raw ang ani, ay maaari na itong maibenta sa iba pang Kadiwa stores. Once mas maganda na yung yield, mas marami na tayong mga magsasaka na mag-shift siguro, then we are going to do it in other Kadiwa plus the LGUs. So yun po ang ating target for this year. Umaasa ang mga mamimili na hindi nga mapuputol ang supply ng murang bigas. Sana tuloy-tuloy pa po yan dahil sa mga mahirap.
mahirap lang po kasi talaga kami. Nagwawalis lang sa barangay. Ganun lang, magkano lang ang sahod. Sana nga po tuloy-tuloy po para naman po makatulong po sa kagaya sa akin na nangailangan talaga ng bigas na mura. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Aresto ang artista at host na si Aura Briguela matapos masangkot sa isang away sa isang bar sa poblasyon Makati City. Ayon sa Southern Police District, inireklamo si Briguela ng isang lalaki. Kwento po ng lalaki, nilapitan siya sa bar ng grupo ni Briguela at hiniling na hubarin ang kanyang damit. Tumanggi siya at lumabas ng bar. Sinundan umano siya ni Briguela at pinunit ang kanyang t-shirt. Doon na nagkagulo. Umawat ang mga pulis sa gulo pero pumalag daw si Briguela. Sinigawan, minura at itinulak umano ni Briguela ang isa sa mga pulis. Mahaharap si Briguela sa mga reklamong physical injuries, alarm and scandal, disobedience to a person in authority at direct assault. Tumanggi si Briguela at ang kanyang mga abogado na magbigay ng pahayag. Kapuso, weekend weather forecast po tayo mula sa GMA Integrated News Weather Center kasama si Katrina Son. Salamat, Connie. Patapos na ang Hunyo, mga kapuso. Ayon sa Pag-asa, maghanda tayo sa mga challenging weather event sa parating na Hulyo. 3 o 4 na bagyo kasi ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa parating na buwan. Mataas daw ang tsansa nitong maglandfall sa Luzon o Visayas. Kung hindi man tatama sa lupa ay tiyak palalakasin nito ang monsoon rains na posibleng maging dahilan ng pagbaha. Sa ngayon, ang habagat nga ang nakaapekto sa western section of Luzon ayon sa Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras uulanin ang malaking bahagi ng bansa. Magpapatuloy ang ganyang panahon ngayong weekend. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Uulanin din ang Metro Manila ngayong araw hanggang sa weekend. Mga kapuso, sa kabila ng pag-uulan, kinakitaan ng mga bitak sa lupa ang isang barangay sa Tiboli, South Cotabato. Sabi ng mga residente, mas dumami at mas lumapad ang mga nasabing bitak dahilan para mangamba sila para sa kanilang kaligtasan. Lumikas tuloy ang ilan. Nag-iinspeksyon na sa lugar ang lokal na pamahalaan. 20 magkakaanak ang stranded sa Gaco River sa Cabugao, Ilocos Sur. Dahil iyan sa biglaang pagragasa ng tubig sa ilog kasabay ng malakas na ulan mula sa bundok. Galing daw sila sa picnic nang mangyari ang flash flood. Ang ilan sa kanila naglakas loob na tumawid sa nagngangalit na ilog gamit ang lubid na itinali sa puno. Ang iba, nagtiyagang maglakad ng 1 kilometro para marating ang bahagi ng ilog kung saan mas mababaw ang tubig. Ayon sa mga otoridad, walang nasaktan sa insidente. Hindi na raw bago ang flash flood sa Gaco River. Sahod at trabaho ang mga isyung nakadikit sa sikmura ng maraming Pilipino. Una po ng ilang grupo, hindi sapat ang minimum wage para makapamuhay ng disente. Ang sagot naman ng gobyerno, kaya nga kailangan pang gumawa ng mas maraming trabaho. Ang special report na ito hatid ni Cedric Castillo. Dahil batak sa trabaho, hindi na raw iniinda ng construction worker na si Dante ang sakit ng katawan. At kahit maging ang bulsa, umaaray din. Hindi raw siya pinanghihinaan basta't para sa sanggol na anak at sa asawang may sakit. Diaper lang. Buti nga hindi na nagagatas eh. Yung 12 peraso, 100 plus na. Kaya kapos din eh. Ilang araw lang yun, tatlong araw lang. Kapos na kapos lalo na ngayon sir kasi yung asawa ko po nagda-dialysis na eh. Kaya ayun, talagang kailangang kumayod. Bilang head carpenter sa construction na ito sa Quezon City, 800 pesos kada araw ang sahod ni Dante. Kada linggo, hanggang 3,500 daw ang naiuuwi niya sa pamilya. Sana mag-ibang bansa eh, kaya nga lang hindi naman po ako pinalad eh. Wala po na ibang naging trabaho.
wala po eh. Yun lang ang ano eh, alam ko eh, na trabaho eh. Hindi naman po ako nakapag-aral na. Bahagyang mas mataas ang sahod ni Dante sa minimum wage sa National Capital Region na nasa 570 pesos kada araw. Pero sa tala ng GMA Integrated News Research at base sa datos ng National Wages Productivity Commission at ng Philippine Statistics Authority, ang halaga ng sweldong yan mas maliit ng higit 15% kung ibabangga sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Ibig sabihin, ang sahod na 570 pesos sa Metro Manila katumbas lamang ng 483 pesos na panggastos. Base sa pag-aaral ng grupong Ibon Foundation, para mamuhay ng disente sa Metro Manila ang isang pamilyang may 5 miyembro, kailangang nasa 1,160 pesos kada araw ang pumapasok na pera sa pamilya. Katumbas ito ng mahigit 25,000 pesos kada buwan. Yung kasalukuyang minimum wage sa NCR na pinakamataas na sa Metro Manila sa buong bansa na 570 pesos, kalahati lamang siya ng 1,160. So ibig sabihin, para nga maabot yung ganong klaseng minimum efficient salary ng pamumuhay, kinakailangan ng dalawang wage earner sa bawat pamilya. If you have 2 or 3 workers in a family and you have the family income, baka lalampas dun sa sinasabi. Kaya nga ang challenge, having said that, ang challenge talaga makalikha tayo ng karagdagang hanap buhay. Inaprubahan na ng NCR Wage Board ang 40 pisong aumento sa minimum wage. Dahil dyan, magiging 610 pesos ang dating 570 pesos na daily minimum wage sa non-agricultural sector. Sa mga maliliit na negosyo naman, 573 pesos na ito mula sa dating 533 pesos. Hindi pa malinaw kung magkakaroon din ng wage hike sa ibang rehiyon. Ang huling wage hike sa bansa naaprubahan noong 2022 bago umupo si Pangulong Bongbong Marcos. I am very sure na meron din tayong madidinig yan na hindi sapat, kulang, nothing is enough. But we have to make a balance and make sure na yung anumang pagtugon sa pangangailangan ng manggagawa at kanyang pamilya ay hindi naman mangangahulugan ng pagkapinsala ng mga namumuhunan. Bukod dyan, mayroon ding mga nakabinbin na panukalang batas para sa across-the-board na dagdag pasahod mula 150 hanggang 750 pesos sa mga manggagawa sa private sector. Paliwanag ng DOLE, kapag balanse ang pasahod at kita ng mga kumpanya, magiging kaaya-aya ang bansa para sa mga foreign investor. Sa gobyerno, naipatupad na ang huling increase alinsunod sa Salary Standardization Law. Halimbawa, para sa Salary Grade 1, epektibo noong nakaraang Enero, kulang-kulang 500 pesos kada buwan ang nadagdag sa sahod. Unti-unti namang bumababa ang bilang ng mga walang trabaho. Base sa datos ng PSA, nasa 5.2% ang unemployment rate noong simula ng termino ni Marcos. Katumbas ng 2.6 milyong Pilipino ang walang trabaho. Nitong nakaraang Abril, bumaba na ito sa 4.5%, katumbas ng 2.26 million unemployed Filipinos. Ayon sa DOLE, aabot sa 700,000 na mga Pilipino ang dumadagdag sa labor force ng bansa kada taon, kaya kulang na kulang daw talaga ang mapapasukang trabaho. Napakahalaga raw ng papel ng private sector, lalo pat karaniwan ay short-term lamang daw ang nalilikhang trabaho ng gobyerno. Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Perfect na lalaki. Why do you hate yourself? Ipinasilip na ang unang teaser ng The Cheating Game, the first movie together ni Julie Ann San Jose at River Cruz. Produce yan ng GMA Public Affairs. Umpisa pa lang ng teaser, intense at daring na ang mga eksena. Umiikot ang kwento ng pelikula sa modern day relationships at cheating. Kasama rin sa movie sina Martin Del Rosario, Winwin Marquez, Tea Tolentino at Jose Sarasola. Mapapanood ang The Cheating Game sa July 26. Out and proud si Sparkle star Clea Pineda sa first ever queer underwear fashion show ng isang brand. Present sa event ang mga magulang ni Clea na all out sa pag-cheer sa kanyang pagrampa. Iyak na naman ako. So happy. Saya-saya ko talaga na nakikita ko sila na full support talaga kahit anong mangyari. And ginagawa ko naman to for them, for myself,
and for the community. Masaya kami para sa kanya. At least masaya na kami para sa kanya. Naka-out na nga siya. Go, go, go si comedian actress Rufa May Quinto sa paghatid ng good vibes. Kumasa na rin siya sa makeup tutorial kung saan ipinost niya sa IG ang video. Hindi naman maiwasan ng netizens ang maaliw, lalo na kung bakit paintbrush ang ginamit niya. Hirit ni Rufa, pulbo lang, carry na. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, ikinababahala po ngayon ang mataas na kaso ng diarrhea sa Ilocos Region. Sa tala ng Center for Health Development Region 1, umabot na sa halos 8,500 ang mga nagkasakit ng diarrhea mula Enero hanggang nito pong June 10. Mas mataas po yan ng 68% sa mga naitala sa kaparehong panahon noong 2022. 18 ang nasawi ngayong pong taon. Ayon sa CHD, nasa edad 1 hanggang 4 na taon at galing sa mga lugar na walang maayos na pinagkukunan ng inuming tubig ang karamihan sa mga tinamaan nito. Pag-inom ng kontaminadong tubig ang karaniwang dahilan ng diarrhea. Kaya payo po ng mga doktor sa mga hindi makakabili ng purified, pakuluan ang tubig bago inumin. Muling kinilala internationally ang award-winning Filipino actress na si Dolly De Leon. Naimbitahan siya para maging miyembro ng 2023 Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Ang reaksyon ni Dolly dyan, intense. Isa si Dolly sa halos 400 na inimbitahan ng Academy. Kabilang pa sa nabigyan ng invitation, si Taylor Swift, Best Supporting Actor winner Ki Hee-won, at Elvis star Austin Butler. Ayon sa Academy, they represent extraordinary global talent sa iba't ibang disiplina. Nakauwi na si Queen of Pop Madonna. Yan ay matapos siyang ma-ICU dahil sa kanyang bacterial infection. Ayon sa website na Entertainment Tonight, nagpapahinga na ang pop star sa kanyang tahanan. Mas umayos na raw ang kanyang kalagayan. Wala pa rin detalye tungkol sa kanyang suspended na upcoming tour. Pero ayon sa kanyang manager, maglalabas pa sila ng bagong schedule ng shows. Katatibay nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, nakatulong ka na sa kalikasan, may bigas ka pa. Yan po ang programa ng Water District at isa pong pribadong kumpanya sa Camarines Norte. Taong 2018 nang simulan ang paghingi ng Eco Bricks sa mga residente kapalit ng bigas. Gawa yan sa mga nirecycle na plastic bottles at mga pinapiraso-pirasong plastic. Ginamit po ang Eco Bricks sa itinayong bakod sa kanilang pasilidad. Bukod po sa pagprotekta sa kapaligiran, target din po daw nilang maipakita sa publiko na po pwede ring magamit ang Eco Bricks bilang kapalit ng hollow blocks. Anila, mas makatitipid din ang mga tao dyan at halos kasing tibay ng hollow blocks. Ipinagpaliban ng Philippine National Railways ang tigil operasyon ng rutang Alabang hanggang Tutuban at pabalik. Sa halip na sa Oktubre, sa Enero ng susunod na taon na lang daw isasara ang naturang ruta. Na-delay raw kasi ang pagpirma sa kakailanganing kontrata para sa pagtatayo ng North-South Commuter Railway. Matutuloy naman ang pagtigil ng operasyon ng Southern Commuter Line o yung ruta mula Alabang hanggang Calamba, Laguna sa Linggo, July 2. Mula June 1 hanggang 25, mahigit 250,000 pasahero ang naitala sa naturang ruta. Kinundina ng ilang grupo ang mga polisiya na ipinatupad ng Administrasyong Marcos sa unang taon niya sa pwesto. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Connie, sa huling araw ng unang taon sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos ay muling tumulak dito sa Menjola ang iba't ibang mga organisasyon para magkilos protesta sa pangunguna ito ng bagong Alyansang Makabayan para ihayag nga yung kanilang mga pagtutol sa mga polisiya ng pamahalaan. Alas 10 impunto kanina, kasunod ng assembly sa kahabaan ng Espanya Boulevard dito sa Maynila ay nagmarcha ang mga ralista papunta dito sa Menjola at ang batikos ng mga grupo, wala na nga raw di umanong pagbabago na nangyari sa unang taon ni Marcos at lalo pa raw di umanong
humihirap ang buhay ng mga Pilipino. Bago mag-alas 11 ng umaga ay nakarating naman dito sa Menjola ang mga nagkikilos protesta at isa-isang nagpahayag ng kanilang mga hinaing ang mga kinatawan ng iba't ibang sektor. Pinuna ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, ang kakaanunsyo pa lamang na 40 pesos na increase sa minimum wage sa NCR, ang kakulangan di umano sa benepisyo para sa mga guro, sa health workers, mga manggagawa at mga magsasaka. Gayun din yung kulang na pagtutok di umano sa edukasyon. Kahapon lamang ay inanunsyo ng NCR Wage Board ang 40 pesos na aumento sa sahod at ayon sa mga labor leader na nasa Menjola rally kanina ay kulang na kulang daw itong 40 pesos na wage hike at malayo raw sa hiling na mahigit 500 pesos na dagdag sa minimum daily wage. Hindi na raw umaasa ang labor groups na tataas pa ito kahit pa iapila pa nila ito sa National Wages Productivity Commission. At dahil may 5 taon pa raw ang administrasyon, gusto raw sana ng mga grupo na umasa na may mga pagbabago mangyayari sa pulisiya ng pamahalaan. Pero kung pagbabasehan daw di umano ang pagtatalaga ni Pangulong Marcos ng kanyang mga tauhan sa gobyerno ay mahirap daw para sa kanilang hanay na umasa pa. Samantala, wala na mga opisyal ng gobyerno na narito sa Menjola para makunan natin ang pahayag at kanina lamang ay nagtapos na yung programa dito sa Menjola at nagdulot ito ng trapiko sa ilang kalapit na bahagi dito sa Maynila at sa mga sandaling ito ay meron pa rin nararamdaman na bahagyang pagsisikip at pagbabagal ng trapiko at maximum tolerance naman ang pinairal ng mga tauhan ng Manila Police District. Cory? Maraming salamat, Cedric Castillo. Mula K-drama, K-pop hanggang pagkain, kumpleto ang Korean experience sa panibagong biyahe ni Drew. Ito ang patikim. Buti na lang. 10th anniversary. Biyahe ni Drew. Biyahe ko! Pero dahil 10th anniversary, magiging biyahe ko at biyahe mo. Biyahe natin? Libutin natin ulit ang South Korea! Para sa 10th anniversary ng biyahe ni Drew. Ano? Sama ka sa biyahe namin? 안녕하세요, ARMY! Junyoon, Jungvi입니다. Your BTS 8th member, Borahae! Welcome to Hype Area. Wow! Sa kanilang K-pop area, kahit sino pwedeng maging K-pop idol. Makukumpleto ba ang Korean Wave experience kung walang Korean food? Siyempre hindi. Nabusog ba namin kayo, biyaheros? Talagang masisiyo! Para hindi magtagal ang mga magsasaka sa kanilang taniman dahil sa banta ng Bulkang Mayon, tumulong na ang mga pulis para mapabilis ang kanilang pag-ani. May ulat on the spot si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Rafi, hamon para sa mga otoridad ang pagbabantay sa mga evacuee na nagpapabalik-balik sa nilikas na danger zone para balikan ang kanilang taniman at kabuhayan. Ang Daraga Municipal Police Station nakaisip ng paraan para maiwasan na ito. Matapos ang isinagawang mandatory evacuation dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, regular na minomonitor ng Daraga PNP sa tulong ng Municipal Agriculture Office ang schedule ng anihan ng mga pananim ng mga magsasaka sa mga nilikas na barangay sa bayan. Sinasamahan at tinutulungan nila ang mga magsasaka sa pag-ani ng kanilang mga produkto. Ngayong araw ang mga pananim na pakwan ng 67 anyos na si Tatay Francisco ng Barangay Banyadero ang tinulungang anihin ng 35 PNP personnel. Sa paraang ito masisiguro umano ng kapulisan na hindi magtatagal sa lugar ang mga magsasaka. Ayon kay Tatay Francisco, malaking tulong ang dagdag na taong nakatuwang niya ngayong araw para mas mapabilis ang pag-ani ng kanyang mga pananim. Ang mga naaning pakwan ay hahanapan naman ng buyer o bibili ng Municipal Agriculture Office. Sinisiguro naman ng opisina na may mapagbibilhan nito at may babalik na kita kay Tatay Francisco. Samantala, marami pa umanong magsasaka sa Mayon Unit ang nakatakdang anihin na ang kanilang mga pananim. Nakahanda naman umano ang PNP Daraga na muling magbigay ng asistensya sa mga magsasaka. Medyo dahil ako masyado
mahirapan yung gusto. Tada ko lang katabang. Para po mapabilis po ang pag-harvest kasi nga po off limits na po itong lugar. Nililink po namin siya sa market. So minsan po nililink namin sa LCC and sa provincial office po ng agriculture. Minsan po bumibili din po sila ng mga produkto na harvest galing po dito sa Mayon unit. Hinihikayat naman, Rafi, ng Municipal Agriculture Office at ng PNP ang mga evacuee na kung may plano sila na bumalik sa kanilang, para bisitahin ang kanilang mga taniman o palayan, ipagbigay alam ito sa kanilang tanggapan para mabigyan din ng asistensya at masiguro ang kanilang kaligtasan habang nananatili sa danger zone. Rafi? Diyos Mabalos, Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Isang taon na sa pwesto ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya naman, tinanong po namin ang netizens kung ano pa ang issue ang gusto po nilang tutukan ng presidente sa mga susunod na taon. Para kina Carlos Cruz at June Canlas, dapat matutukan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na ng bigas. Magkaroon daw sana ng konkretong plano ang gobyerno sa mga ganitong klase ng issue. Si Ethan Vargas naman, epekto ng climate change. Lalo't may banta ng El Nino sa bansa, ang naisip na dapat tutukan ng Pangulo sa mga susunod na taon. Mas maganda raw kung magkakaroon ng mas klarong plano ang gobyerno tungkol dyan. Ang issue naman sa edukasyon ang gustong matutukan ni Estrel Cruz. Anya, dapat masilip ang mga problema sa eskwelahan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM lamang sa Facebook page ng Balitang Hali. Sa halos isang taong panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, 11 beses siyang lumabas ng bansa para sa iba't ibang pakay. Indonesia ang unang foreign travel ni Marcos bilang Pangulo para sa state visit noong September 4 hanggang September 6, 2022. Back-to-back agad yan sa isa pang state visit sa Singapore noong September 6 hanggang September 7. Ayon sa Malacanang, tinatayang nasa $14 billion ng investment pledges ang nakalap sa dalawang biyahe na yan. Sa parehong buwan, bumiyahe naman pa-Amerika ang Pangulo para sa 77th session ng United Nations General Assembly sa New York. October 3, 2022 naman, bumalik sa Singapore ang Pangulo para sa sikat na Formula 1 Grand Prix. Sinabi ng palasyo sa imbitasyon ito ni Prime Minister Lee Hsien Loong. November 9 hanggang 14, dumalo naman ang Pangulo sa 40th at 41st ASEAN Summit and related summits sa Cambodia. Sinundan niya ng pagdalo niya sa 29th APEC Economic Leaders Summit sa Thailand noong November 16 hanggang 19. Bago matapos ang taong 2022, December 11 hanggang 15, bumiyahe pa Belgium ang Pangulo para naman sa ASEAN-European Union Commemorative Summit. 9.80 billion peso investment pledges daw ang naiuwi ng Pangulo para sa bansa. Pagsapit ng 2023, bumiyahe pa China ang Pangulo mula January 3 hanggang January 5. $22.8 billion naman daw ang nakuhang pangakong investments ang nakahalap niya sa 3 araw na state visit doon. At matapos lang ang 10 araw, biyaheng Davao, Switzerland naman ang Pangulo para sa World Economic Forum. At February 8 hanggang February 12, 5 araw namang nanatili sa Japan ang Pangulo para sa isang state visit. Pagbisita niya, balik sa Amerika nitong April 30 hanggang May 4. Ibinida ng Pangulo na ang $1.3 billion investment pledges na kanila raw nakuha, lilikha umano ng mahigit 6,000 na mga trabaho. At mula sa Amerika, diretso naman sa United Kingdom ang Pangulo para sa koronasyon ni King Charles III. At hulingan niyang biyahe sa labas ng bansa ay para sa 42nd ASEAN Summit sa Indonesia. Sa pagtataya ng GMA Integrated News Research sa kabuuan, nasa 50 araw ang ginugol ng Pangulo sa labas ng bansa sa kanyang unang taon sa pwesto. 10 bansa sa 11 biyahe. Minsan ay 2 bansa ang nabibisita sa kada biyahe. Kung ikukumpara, si dating Pangulong Duterte ay naka-17 bansa sa kanyang unang taon. Dati nang sinasabi ng Malacanang na may magandang naidudulot ang mga biyaheng ito tulad ng mga investment ng mga dayuhan na lilikha ng mga trabaho at para din daw muling maipakilala ang Pilipinas sa mundo. Sa iba pang balita, kunin na po natin ang panig ng mga negosyante kaugnay sa inaprobahang dagdag na 40 pesos sa daily minimum wage
sa NCR. Makakausap po natin ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines, si Mr. Sergio Ortiz Luis Jr. Magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, Connie, no? At sa ating mga tagapakinig. Ito ho, ang tanong, syempre, nakikita ho ba ninyo na reasonable ang 40 pesos para po sa mga empleyado at maging sa mga employers na rin po? Well, actually, kahapon yung kinausap ko yung mga delegate namin umattend sa tripartite board at ang report sa akin mukha namang okay, no? Kinumpute, siya, alam mo, nandun ang representative ng employers, nandun ng workers, NEDA, DOLE, DTI, no? So, kinukumpute nila. Every year, ginagawa nila yan. May mga formula naman scientific dyan So anyway, kaya nga kami sinasabi namin, yung tripartite board, hindi perfecto yan. Pero yun ang pinaka-nearest objective dahil nandun ang tamang data, nandun ang tamang proseso ginagawa. Anyway, kinumpute nila yung erosion ng salary mula nung last increase last year. Sa ngayon, meron namang formula yan Lumabas 30 pesos sa naging erosion ng salary, no? Ngayon, tinignan nila ito ikukumpara sa inflation rate. Nung May this year, ang inflation rate ay 6.5%, ano? Pag kinumpute mo against that, tataas ng konti erosion, magiging 37.05 no? Pesos. Ngayon, ang ginawa nila, instead of getting yung yearly average, kasi at the year end, ang inflation forecast ng Bangko Sentral, 5.4%, no? Ngayon, magiging 31 pesos na. So, inadapt nila yung May, tapos kinumpute pa nila yung average pagmula ng June last year. Ang lumabas, 7.03%. No? Yun ang kinalabasan ng 40 pesos. I see. Sir, pero ayon po sa Trade Union Congress of the Philippines, parang ito ho ay isang buwan lamang na inflation, itong 40 pesos na ito. Kung iisipin daw, hindi ito cumulative, no, na pagpakompute. Well, actually, sinabi ko nga sa'yo, merong formula yung erosion ng salary magmula last year. Yes po. Ang erosion is 30 pesos only. I see. All right. Pero sa nakikita niyo ho ngayon, ano kaya magiging impact nito sa mga micro, small, and medium enterprises natin? Ang balita ho natin ay may mga mag-a-apply din syempre para sila ho ay ma-exempt. Well, actually, 90% ng enterprises natin micro. Opo. Nung pandemic, kalahati niya nagsara. Tapos nagbubukas ng unti-unti ngayon. Maraming hindi na nagbukas, pero mga nagbukas na iba, kaya yung number medyo nag-normalize. Pero marami na replacement na. Meron pa yung mga pwede magbukas, naghihintay sila ano ba itong developments. Ano? Nakita mo, noong nakaraan 2 taon, yung 13-month pay lang, may problema ang hindi nila ma-meet. Ano? At marami rito, yung tinatawag nating isang kahig santuka, ano? Na pagka-araw ng sweldo, nagkakagila pa ng pasweldo. Yun, mahihirapan yung iba na yun. Hindi namin mga miyembro to. Pero sinasabi namin, yan ay kailangan tulungan. Dapat yung application sa yung exemption, maging madali. Yung hindi na sila kailangan mag-hire ng expert na abogado, ng na accountant, yung padaliin na lang yung proseso. Anyway, 1-year exemption. Baka kung mabibigyan ng 1-year exemption yung iba, 4% na lang ang projected inflation next year. Baka makayanan na nila by that time. No? Alright. Yun ang sinasabi namin. Kailangan tulungan ng gobyerno yan. Otherwise, ang mga gagawin yan, marami riyan, kung kaya ipatong yung presyo nila dahil ala naman paki sa kita ang mandated wage, ano? Papatong nila sa presyo ng produkto nila. Alright. Whether product talaga or services, ano? Kung hindi naman kaya ipatong, hindi na kaya ng merkado, magbabawas ng tao yan. At kung wala namang magawa talaga at hindi nila kayang kumita, magsasara na lang kaya kagaya ng ginawa ng iba, no? Yun ang iniiwasan natin.
yan ay dapat tulungan ng gobyerno na makatawid, no? Para magdagdag ng employment rather than mabawasan. Sir? Yung mga small, siguro mga miyembro namin, marami rin. Ano na lang yan, pipilitin na lang yan at ikukumpanya namin sumunod na lang. Yung medium at large, kukunti lang yun, wala pa 2% yun eh. Yan yung libo-libo nga, pero maliit na porsyento ng labor, portion kanila. Okay po. So yan, kayang-kaya, mas mataas pa rin ang binibigay. Yung small and micro ang may problema. Opo, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay sa aming oras sa Balitang Hali. Marami rin salamat sa iyo, Conet, sa ating mga tagapakinig. Yan po naman si ECO President Sergio Ortiz Luis Jr. May mega job fair po ngayon sa Pasay. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, hindi bababa sa 1,700 na graduating students ng City University of Pasay ang dumating sa mega job fair ng Pasay City LGU. 50 employers ang nakikilahok sa job fair na ito. May 3,000 job positions naman ang bukas sa mga aplikante. Ayon kay Mayor Emmy Calixto Rubiano, umaasa sila na marami ang ma-hire dahil bago nito ay meron na silang naging proseso sa barangay level para magkaroon ng job matching. Hindi raw ito exclusive para sa mga Pasay residents pero umaasa raw ang city government na marami sa kanilang mga kababayan ang magkakatrabaho. Ganadong-ganado naman ang mga estudyante na pag-graduate pa lang sa July ng kolehiyo, kaya nga sila ay nagpunta na rito para magkaroon ng trabaho. Meron ding graduate ng 2022, Rafi, at meron din tayong mangilan-ngilan na nakikita na sila ay hindi naman fresh graduate pero umaasa pa rin na magkakaroon ng trabaho sa pamamagitan ng job fair na ito at may malalaking kumpanya po na nakikilahok dito at nakabase sila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At meron ding government agencies gaya ng Armed Forces of the Philippines na naghahanap po ng mga nurse. Rafi, hanggang 4 p.m. lang ang job fair na ito. At ngayon pa lang ay may nakikita na tayong mga hired on the spot na mga kabataan na nagkatrabaho dahil sa job fair. Yan muna po ang pinakahuling balita mula dito sa Pasay City, Rafi. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.